Angelina's point of view. Nagulat ako ng pagpasok ko. Ay may bumati sa amin na mga katulong. Mga apat sigurong mga yon. Pagkatapos ay mabilis silang nagsialisa na parang napapaso. Lalo na noong nakasunod na sa amin si Enrique. Mga nagsiyoko. Bumaling ang tingin ko kay Enrique. Nginitian niya ako pero ramdam kong hindi bukal yun sa kanya. Nakita ko na siyang ngumiti noon. Kakaiba ngayon maging ang kinikilos niya. Parang napipilitan. Ewan ko pero mas naging mapagmatsyag ako sa aking paligid dahil sa kanila. Maupo ka Angelina, untag sa akin ng mama ni Enrique. Hinila na sana ko ng maupuan ko nang mabilis na kumilos si Enrique. Siya nang humila sa isang upuan para sa akin. Umupo ka dito Angelina, aniya. Sumunod naman ako. Umikot siya sa akin at pinaghihila din ako ng kanya ng ina na maupuan. He's being himself na naman. Pero may mga pagkakataong may awkwardness talaga. Pagkatapos ay naupo siya sa upuang nakagitna sa amin ni Mrs. Padilla. Nang makaupo kami sa isang nilabas na mga katulong ang pinahanda ng mga pagkain ni Mrs. Padilla. Natakam ako nang maamoy ang mga yon. May pasta, mashed potato at steak. May baked salmon pa. May iba pang naroon pero hindi ko na mapangalanan isa-isa. Para talaga siyang nagpapaparty. Though kami lang naman yata ang bisita niya. Kumain na tayo bago pa lumamig ang pagkain. Yakag niya sa amin. Salamat po, Mrs. Tita Teofila, Angelina, tawagin mo akong Tita Teofila. Sabi niyang hinawakan muli ang kamay ko nakapatong sa mesa. Tipid ako napangiti bago tumango. Nagumpisa kaming kumain. Hindi itong plano ko kung paano ko isi-celebrate ang birthday ko pero hindi na masama. Loki na lang na nakikiselebrate ako kay Tita Teofila sa birthday niya. Wala rin naman nakakaalalang kaarawan ko ngayon kung hindi ako lang. Medyo nakakabingi lamang ang katahimikan ng hapag. Si Enrique ay tahimik sa buong hapunan. He was serving me and cutting the steak for me pero hindi siya nagsasalita. Maging si Tita Teofila. Ito yung awkwardness na naramdaman ko kanina pa. Kumain ka pa Angelina. Ipinahanda ko talaga ito para sa inyo. Untag sa akin ni Tita Teofila nang wala ng laman ang pinggan ko. Busog na po ako tita. Thanks for the delicious food. Sabi kong binaba ng kabyartos. Busog na talaga ako. Ito yung pinakamaraming nakain ko. Enrique, ikaw. Bumaling siya kay Enrique. Pasimpleng pinanood kong reaksyon ni Enrique. Tumingin siya sa kanyang ina. Hindi na ma, hindi ko na kaya. Salamat. Eka niyang sinubo ang huling nasa plato niya. Mabait si Tita Teofila pero ewan ko kung bakit ganun silang mag-ina. Inakala kong ginawa ako magpanggap ni Enrique para magpasaya ang mama niya. Pero bakit parang hindi naman siya masaya na naroon kami? Akala ko susurpresahin niyang kanyang ina. Bakit parang ako ang nasurpresa? Well, it's their family matters. Ayaw kong panghimasukan yon. After dinner ay nagpaalam na talaga kami. Hindi na rin naman kami pinigilan ni Tita Teofila. Pero ang pagkain natira ay pinalagay niya sa mga container at pinauwi sa amin ni Enrique. Dumalaw sana ulit kayo, Angelina, sabi ni Tita at yumakap sa akin. Happy birthday ulit Tita, bati kong yumakap pabalik. Pagkatapos niyang yumakap sa akin, hinarap naman niya si Enrique. Nagyakapan sila at may sinabi sa isa't isa na hindi ko na pinakinggan. Medyo lumayo ako konti at pumunta sa gilid na sasakyan ni Enrique. Ihatid na kita sa bahay kung okay lang. Sabi ni Enrique nang bumabiyahin na kami. Ayaw ko sana pero napatingin ako sa mga pinadala ni Tita Teofila. Sige, sabi ko. Wala naman si Benedicto. Sasabihin ko na lang sa Uber na aghatid sa akin kay Manong Onad kapag nagtanong siya. Magdadahilan na lang ako. Dagdag ka sinungalingan pero wala na akong pakialam. Masaya ang araw na ito sa akin. May problema ka ba sa pagkalagas ng buhok kaya ka nagpagupit? Sa kalagitnaan ng biyahe namin ay tanong ni Enrique. Ngumiti ako. Gusto ko lang ng pagbabago, sabi ko. Lagi bang umaatake ang headache mo? Kailangan kong malaman ang mga sintomas mo. Sabi niya parang may consultation meeting kami. Okay lang ako, natatawang sagot ko. Ayaw ko na sanang pag-usapan namin ang kalagayan ko. Angelina, masaya ako dahil nakapag-desisyon kang uminom ng gamot. But we still need to know if your tumor is a progressive one. May oras ka ba na pumunta sa ospital one of these days? Lalo kong nilakihan ang ngiti sa mga labi ko. Alam kong kayang-kaya kong gamutin ni Enrique. Alam ko yun ang gusto niyang gawin pero hanggat nasa poder ako ni Benedicto, ayaw kong makisama pa sa kanya. Nga pala, nasaan ang papa mo? Inakala kong ayaw kong makialam sa pamilya nila pero sa kagustuhan kong ibahin ang usapan, yun ang naisip kong topic. Which I know, makukuha kagad ang atensyon niya. Wala na. Adoptive mother ko si mama, sabi niya. Alam kong naramdaman mong awkwardness sa amin. It's because we are not really close in the first place.
Naipangako ko lang kay Papa na magiging mabuting anak ako para sa kanya, lalo na't wala na siya. Walang paligoy-ligoy na sagot niya. So hindi mo siya tunay na ina? Inulit ko pa talaga, pilit ang ngiting pinukol niya sa akin. Ang tatay ko, asawa niya, ang biological father ko, anak ako sa labas ni Papa. Bigla ako nalungkot. At least nakikita ko na magandang pakikitungo ni Tita Teofila sa kanya, hindi gaya sa akin. Mula nung dumating sila Mama at Miriam sa buhay namin ni Papa, nagbago ng lahat. Naging mahirap ang buhay sa akin. Pero sa totoo lang, nararamdaman kong mahal ka ni Tita, bulalas ko. Napalabi ako nang tumawa siya. Alam ko, awkward lang talaga kami sa isa't isa. Buti nga't naroon ka. Kung hindi baka hindi natapos ang dinner. Ngumiti ako. Ang sarap talaga ng pagkain. Ang dami kong nakain, sabi ko. Natawa ulit siya. Kailangan mo kumain pa ng marami, Angelina. Ano yung kinangusto ko bago tumango para sang-ayunan na lamang siya. Dito na lang ako, Enric. Sabi ko nang malapit na kami sa gate. This is not the address you gave me. Ano yung pinagpatuloy ang pagmamaneho hanggang sa matapat yun sa gate? Wala akong nagawa. Ako na lang ang bababang mag-isa. Enric, hindi mo na kailangang. Napasingap ako nang hindi niya ako pinakinggan. Ang mga babaeng tulad mo ay kailangan tratuhin ng maayos. Sabi niya nang bumaba na. Huminga ako ng malalim bago bumaba. Nagsisinungaling na lamang ako kay Manong Onad. Pero napatda ako ng tuluyang makababa. Hindi lamang kasi si Manong Onad ang naroon. Nagtamang mga mata namin ni Clarence. Parang inaabangan niya rin ako batay sa itsura niya. Naghihintay talaga ng pagdating ko. Clarence, anas kong may taranta sa sistema. Akala ko sumama siya kay Benedicto. Inakala kong business meeting ang pinunta niya sa kung saan. Mukhang hindi pala. Angelina, itong pagkain para sa'yo. Untag sa akin ni Enric nang halos hindi ako gumalaw. May kaba sa sistema ko habang hinaharap si Enric. Pilit ko yung tinatago pero alam kong napansin na niyang panginginig ko. Hinawakan niyang kamay ko dahilan upang mabilis kong hilahin yun. Nahulog ang pagkain na sa mga kamay ko. I'm sorry, sabi ko. Muli niya yung pinulot. Buti na lang at nasa mga container. Mukhang matibay naman dahil yun ay hindi na paano. Halos hindi ako makahinga na maramdaman kong lumapit si Clarence sa amin. Nalaki ang mga mata ko nang siya nang kumuha ng supot ng pagkain mula kay Enric. Ako nang bahala sa kanya. Sabi niya na parang tinataboy na si Enric. Sinulyapan ko si Enric. Tipid niya akong initian bago binihit pabalik sa kanyang sasakyan. Hindi na ako nakapagpasalamat dahil hinila na ako ni Clarence papunta sa loob. Clarence, please don't tell Benedicto. Pakiusap ko na sa loob na kami ng bahay. Hinarap niya ako. Angelina, please refrain from seeing him. Alam mo kung ano pwedeng gawin ni Benedicto. Wala siyang sasantuhin. Even you. Hindi kita maililigtas kung mangyari yun. Mariing sabi niya. Sa unang pagkakataon, yun ang pinakamahabang salita na sinabi niya sa akin. Kapag kasi nag-uusap kami, laging kalkuladong mga salita niya. Napaupo ako. Nilagay ang mga palad para takpan ang mukha ko. Tinago ko kay Clarence ang takot at pagluha ko. Pakiramdam ko, hinigpitan ng pagkakasyofocate sa akin. Clarence, hindi ko na alam ang gagawin ko. Kinamumuhian niya ako pero ayaw niya mag-divorce. Saan ako lulugar? Palahaw ko. Angelina, naramdaman kong bumaba siya para pantayan ako. Hindi ko rin alam kung paano sasagutin yan. He's being possessive of you. Alam ko, hindi ko rin siya mabasa. But believe me, ginagawa niya ito para sa kaligtasan mo. Kaya please, sundin mo na lang ang gusto niya, lalo na tungkol sa doktor na yon. Malumanay niyang eka. Hindi ko siya tinignan, nanatili ako nakaduktok sa palad ko. Ayaw ko sanang sabihin ito sa'yo but I think you should know now. Sa sinabi niyang yun na napatingala ako. Pinaimbestigahan na niya si Dr. Padilla. Isang pagkakamali lang Angelina, mawawala sa kanyang trabaho at propesyon. Umawang ang bibig ko, nanginig lalo. Nanikip ang dibdib ko. Ang kasiyahang nararamdaman ko kani-kanina lang ay napalitan ng matinding panibugho. Hindi talaga ako makakawala kay Benedicto hanggat hindi natatapos ang kontratang pinirmahan namin. Benedicto point of view. Nakakapagod at mahaba ang flight na yon. Pero pagkababa ko, parang biglang nabuhayan ang loob ko. It was a surprise visit. Alam kong nararamdaman na ni Miriam ang biglang pagbabago sa relasyon namin at ayaw kong gawin niya ang isang bagay kapag nalaman niyang paparoon ako para magkausap kami. Sa totoo lang wala pa akong desisyong nabubuo. Naiipit pa rin ako whether to break or make it. Malalaman ko kapag kaharap ko na siya. Nag-check-in ako sa hotel bago pumunta sa bahay na tinutuluyan nila ni Miriam. Bagamat pag-aari ko yon, ayaw kong doon tumira sa loob ng 2 araw. Wala pa akong desisyon at hindi dapat maapektuhan na naman ang meron siya ngayon. Gusto ko pa rin siya na magtagumpay sa buhay. Ganon siya kahalaga sa akin. Hindi pa man nakakapagpahinga ay kaagad akong pumunta sa bahay kung nasaan si Miriam.
Benedicto? Oh my God, butit nandito ka. Pagbukas pa lang ng pinto ay kagad na bumungad yan sa akin si Miss Montenegro. Baka sa mukha niyang pag-aalala. Napakunot noo ako dahil sa itsura niya, maging ako ay biglang kinabahan. Si Miriam kahapon pa may sakit. Ang tigas ng ulo kahit nanghihina na ay ayaw pa rin magpadala sa ospital. Benedicto, ikaw lang makakakumbinsi sa kanya. Nag-aalala na ako. Mabilis akong pumasok sa loob na hindi ko na nga nagawang tanggalin ang suot kong sapatos. Diretso kong pinuntahan si Miriam sa kwarto niya at nadurog ang puso ko nang makita siya. She's sitting and leaning down, pinching her nose. May patak ng dugo ang damit niya, maging ang kamay na ginagamit niya para mapatigil ang pagdurugo ng kanyang ilong. She is having a nosebleed. Miriam, oh my gosh, may nosebleed ka na naman. Nagpapanik na dinaluhan siya ng kanyang ina. Napabaling ako kay Miss Montenegro. Nosebleed again? So this is not the first time. Benji, pinilit niyang ngumiti sa akin na makita ako, but I can see in her eyes that she was really sick. Lumapit ako sa kanya. I put my hand on her forehead. Mainit siya. Ano ginagawa mo? If the nosebleed is persistent, kailangan pumunta sa ospital. Mahinaon kong eka, pero umiling siya. Okay lang ako, kilala kong katawan ko, ani ang mahina. You're here already, magiging okay na ako, Benji. Ikaw ang gamot ko, alam mo yan. Ani ang pinilit na naman ng ngumiti, napabuga ako ng hangin. I can't talk to her when she's sick like this. Nandito na ako, sweetheart. Sabi kong niyakap siya, na walang pagdurugo sa kanyang ilong. Pwede mo bang ihinda ang paligo niya ng maligamgam na tubig? Makakatulong yun sa lagnat. Utos ko sa ina niya ng balingan ko. Aga naman itong sumunod. Nahiga muli si Miriam sa kanyang kama. Kitang-kita kong nangihina siya. Kumain ka ba kanina? Tanong ko na hinaplos sa mukha niya. Her face was so red. Ramdam kong init na nagmumula sa buo niyang katawan. Ungol lamang niya. Ginagap niyang kamay ko, tinawakan bago pumikit. Huwag ka munang matulog. Kailangan mong maligo. Bulong ko sa kanya. Pero natili lamang siyang nakapikit. Pero alam kong gising siya dahil naglalarong mga daliri niya sa hawak niyang kamay ko. Kailangan mo ring uminom ng gamot. Pinagmasdan kong mabuti si Miriam na biglang pumasok na naman sa isipan ko si Angelina. Bigla ako nakaramdam ng guilt. Guilt because I literally abandoned Miriam for these past months. Hindi ko naisahang makikita siya ng ganitong muli. The last time was 3 years ago. Habang nakatitig ako sa kanya, hindi nakaligtas sa aking mga mata. Ang bigla niyang pangiti. Ang maputla niyang mga labit umarko na para bang nakakatawa, pero sa nakapikit niyang mga mata ay sumibol ang luha. Kung hindi pa ako magkakasakit, hindi mo pa ako dadalawin, sumbat niya sa akin. Nanatili siyang nakapikit pero ang luha sa mga mata niya dumali sa gilid. Pinahid ko yon. Gusto kong magsalita ngunit anong sasabihin ko? Nandito ako dahil gusto kong kausapin siya. Hindi ko naman inasahan na makikita siya sa ganitong kalagayan. Benji, may mali ba akong nagawa? Bakit pakiramdam ko iniiwasan mo na ako? Napalunok ako. My silence was saying yes to her. Na-in-love ka na ba kay Angelina kaya nagagawa mo ng baliwalain ako? It was a statement, not a question. Hindi, agad kong sagot. Malakas yun na parang sarili kong gusto makarinig na sagot na yun mula sa bibig ko. Hindi, sweetheart. Ulit ko. Hinawakan kong kamay niya. Nagmulat siya ng mga mata. Hinuli niyang mga mata ko tumitig. Kung ganun, bakit? Sabihin mo naman kung may kasalanan ako, Benji, kasi kaya ko magbago para sa'yo. If I made a mistake, pagbabayaran ko. Bumalik lamang tayo sa dati. Bumalik lang ang pagmamahal mo sa akin. It's okay, sweetheart. Wala kang ginawang mali. I'm just busy. Eka ko. This is not the right time to talk about it. Alam ko malaking kasinungalingan sa sarili kong ginagawa ko ngayon, but I can't leave her like this. She was there when I needed someone during the darkest hour of my life. She just made one mistake. Baka kaya ko pang kalimutan at palagpasin yon. Benedicto, ready ng paliligo ni Miriam? Pumasok na sa loob si Mrs. Montenegro. Maligamgam na paligo muna tayo, okay? Pinuhat ko si Miriam mula sa pagkakahiga nang nasa banyo na kami hinarap ko muli si Mrs. Montenegro. Tulungan mo siya, utos ko sa ina ni Miriam. Paalis na ako nang pigilan ako ni Miriam. Benji, mananatili ka hindi ba? Please, don't go yet. Ngumiti ako sa kanya, hinawakan ng kamay niya na pumigil sa laylayan ng damit ko. Hindi ako aalis, sweetheart. Maghintay ako sa kwarto mo, sabi ko. Umalis na ako habang hinuhubaran siya ng kanyang ina. Pumunta ako sa balkonahe. Pakiramdam ko hinigpitan ng dibdib ko sa loob ng kwarto niya habang naghihintay. Hindi ako naninigarilyo but this time parang gusto kong manigarilyo. Gusto kong ibuga lahat ng agam-agam sa sistema ko. While waiting, binuksan ko ulit ang social account ko just to kill time. Nag-scroll ulit ako. Ewan ko pero bigla akong kinlik ang profile ni Angelina. Humigpit ang hawak ko sa aking telepono.
Nag-aapoy ang pakiramdam ko na para bang gusto kong sunugin ang nababasang mensahe sa wall niya. Kumulong dugo ko't nadagdagan ng frustration sa sistema ko. Ayaw kong isipin siya bad. Happy birthday, Angelina. Hindi ko alam na birthday mo ngayon. Salamat siya. Pagugol nito kasama ko. Nag-iisang pagbati yun sa wall niya but the greeting made my teeth grit in anger because that person who greeted her was Dr. Enrique. Shit, my mind is a mess. Parang gusto kong liparin ng Pilipinas para pilipitin ang leeg ni Angelina. Nagawa niya pa talaga akong suwayin. You are an asshole, Benedicto. Make up your mind. Those words are torturing me right now. My anger was above my head. Parang bulkan na gusto ko nang pumutok. Kung wala lang ako dito ngayon, baka nagwala na ako. Kumuyom ang kamao ko't naipokpok yun sa hawakan sa balkonahe nagsilbing harang. Ilang beses na ipokpok ko yun at hindi inilintahan ang sakit na dulot ng pagpokpok ko. Namulang kamay ko pero wala akong pakialam. Mas nangibabaw ang galit sa sistema ko. Angelina, talagang ginagalit mo ko. I was about to dial and call Clarence when, Benji, napatingin ako sa nagsalita. Nakita ko si Miriam. Balot siya ng robot kagagaling lamang sa loob ng kanyang kwarto. She looks better now after the bath. Lumapit ako sa kanya. Hindi siya pwedeng lumabas at mahanginan bigla. Sinara ko sliding door papunta sa balkonahe at hinila siya sa loob ng kwarto niya. Niyakap niya ako nang magkalapit na kami. Sa unay napatda ako but when my hands slowly hug her also, pilit na binabaliwalang mga gumugulo sa isipan ko. She wants my care for her. Ibibigay ko yon. That time, nanatili ako sa kanya. Wala kaming ibang pinag-usapan kundi ang pagpapagaling niya. Napag-alaman kong isang linggo nang masama ang pakiramdam niya. Hindi na rin siya nakapasok sa school niya dahil sa pagsama ng pakiramdam. Nakatulog siya ng mahimbing after that bath. Maghahating gabi na nung mapagpasyahan kong umalis, nagulat ako na makitang gising pa si Mrs. Montenegro at tila inaabangan talaga ako. Nakaupo siya sa sofa sa living room. Benedicto, bumaling ako sa kanya. Pinamulsa kong kamay sa aking pantalon at tinintay siya na magsalita pa. Gusto kong pakinggan siya this time kahit na gustong gusto ko nang umalis. Hindi ko alam kung anong nangyayari sa inyo ng anak ko ngayon. Pero isa lang masasabi ko, hindi ako mananahimik kapag nasasaktan na siya. Hindi ko pinakita ang emosyon ko sa kanya. Naroon lang ako, nakatayo para pakinggan ang sentimiento niya. It's valid. Anak niya si Miriam at nakikitang nasasaktan. Kung hindi lang dahil sa Angelina na yon, hindi masasaktan ang anak ko ng ganito. Masaya na sana siya ngayon. Kasalanan ng Angelina. Angelina has nothing to do with what's happening to us right now, Mrs. Montenegro. Putol ko sa sinasabi niya, matamang nakatitig sa kanya. Gusto kong pakinggan siya but not when she begins to talk about Angelina. Nakita kong paano naging maasim ang mukha niyang tumitig sa akin. Benedicto, pinagtatanggol mo bang babaeng yun? Nakalimutan mo na bang siyang dahilan kung bakit hindi mo mapakasalan ngayon si Miriam? Ang makating babaeng yun ang dahilan kung bakit nasasaktan ang anak ko. Pumiyok ang boses ni Mrs. Montenegro. Nagingit-ngit ang mga ngipin ko. Hindi ko kailanman makakalimutan yun pero gaya ng sabi ko, what's happening right now has nothing to do with Angelina. Sa pagitan naming dalawa ito ni Miriam, matigas sa saad ko, making her mother. Not to me but of course, her anger towards Angelina. Oo, si Angelina ang dahilan kung bakit hindi natuloy ang kasal naming dalawa noon. Pero ang ngayon, hindi ko masisisi kay Angelina dahil wala siyang alam sa ginagawa ng kanyang kapatid. Kung ano nangyari sa sistema ko, kung may kinalaman man siya, it's how she stirs up my emotions right now. Benedicto, remember you promised my daughter to marry her. Sana hindi ka nakakalimot sa pangakong yon. Sabi niya na tumaas ang boses. Napatayo siya mula sa kinuupuan. My daughter is the victim of her selfishness. Sana hindi mo nakalimutan lahat ng kasalanan niya sa anak ko, sa inyo. Lalong nagtagit sa mga bagang ko. My eyes were about to pop out because of the anger consuming my system. Dahil sa babaeng kaharap ko, dahil kay Miriam, dahil kay Angelina, pero mas galit ako dahil sa sarili ko. Tumalikod ako na hindi na siya pinatulan pa. I need to get away from her for a moment. I need to calm myself down dahil baka makapagdesisyon na naman ako na bigla na hindi na nag-iisip o makapagsalita ng pagsisisihan ko. I was about to enter my car when my phone rang. Isang text ang natanggap ko. Matagal ako napatitig doon. It was a text with a picture from Angelina. Thank you for the flowers. Mapait ako napangiti. She was holding the flowers. She was smiling but those smiles always make me feel horrible every time I see it. She was holding a huge bouquet of flowers consisting of a large sunflowers and roses. My thumb stroked the cellphone screen na tila ba hinahaplos sa mukha ni Angelina doon. Habang tumatagal, my mind was in turmoil. Muli tumunog ang telepono ko. These are my favorite flowers. Thank you. Lalo ko nakaramdam ng panlulumo.
Her favorites, hindi ko alam. Sinabi ko lang kay Clarence na bumili siya ng bulaklak. It was Clarence's effort again. Mas kilala pa niyang mga tao nakapaligid sa akin kaysa sa mismong ako. He knew me better than anyone else. Kaya alam kong kahit na nanahimik siya, alam kong alam niya kung anong tinatakbo ng isip ko. Pumasok ako sa sakyan. Pero hindi ko nagawang paandarin at umalis agad. Nakatitig pa rin ako sa mensahe ni Angelina. Nagtipa ako. I know what you did. Ready yourself when I get back. Nanginig ang daliri ko nang sinesend ko na sana yon. Fuck, niintog ko sarili sa manibela. Binitawan kong phone ko at initsa sa passenger side. What's really happening to me? Bakit ako nagkakaganito? Huminga ako ng malalim. I should be tired, pero sa mga nangyari parang hindi ako gustong mapagod. Buhay na buhay ang buong sistema ko. Muli kong binalingan ng phone ko. Kinuha yon. Hindi ko pa nasasend ang tinipa kong message. Binaro ko yon at muli nagtipa. Nag-enjoy ka ba sa birthday mo? Huminga ako ng malalim bago pinindot ang send message. Nakaya ko maisend yon. It took her a minute to reply. Oo, salamat dahil pinayagan mo akong makalabas. Mas mapait akong napangiti. Gusto kong makita ang mukha niya habang sinesend niya ito sa akin. May guilt ba siya? Sinuway at nagsinungaling siya sa akin. She even sent me like she was really happy. Does her happiness is showing because of the flowers or because of that doctor? Good, see you then after tomorrow. Be good, Angelina. Nakaya ko masend ulit yon. Kinaya kong palagpasin ang nabasa at nalaman. Maybe because I'm far from her right now. Hindi ko lang alam kung sakaling nakikita ko siya. Nagiging malambot ka na sa kanya, Benedicto. Tila sumbat ng kabilang isip ko. Natawa ko sa sarili. Tawang wala namang saya. Tinatawanan ko sarili ko. Dahil para akong baliw ngayon. Nababaliw na yata talaga ako.